Martial Peak, Kabanata 3677. Napakalaking pagkalugi. Ang hukbong ito ay hindi lamang kasama ang mga elite masters ng tatlong teritoryo ng Demon Saint, kundi pati na rin ang mga na-absorb ng tatlong Demon Saint sa nakalipas na 10 taon. Ang hukbong ito ay may kabuuang 2 milyong tao. Gayunpaman, dahil lahat sila ay miyembro ng Demon Race, si Li Wuyi ay hindi komportable na gamitin sila sa labanan ngayon, kaya inutusan niya silang manatili. Ngayon, ang Demon Race sa larangan ng digmaan ay nabaliw, at maging ang dalawang Demon Kings na ipinatawag ni Yang Kai mula sa Small Sealed World ay hindi nakaligtas. Ano ang mangyayari sa 2 milyong hukbo? Ang lahat ay hindi naglakas loob na isipin. Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, mabilis na tumuro si Suyan sa isang direksyon. Sa susunod na sandali, nawala ang figure ni Yang Kai, nag-iwan ng boses. Mabilis na iulat ang bagay na ito kay Army Commander Lee. Libu-libong kilometro ang layo, ang lugar kung saan nakapwesto si Yuru Meng at ang iba pa ay nagkagulo na. Nang dumating si Yang Kai, nakita niya ang 2 milyong sundalo na umaangal at umaatungal sa ibaba. Ang kampo ay nagkagulo, at ang mga bangkay ng Demon Race ay nagkalat kung saan-saan. Ang lupa ay nabasa ng dugo. Maraming miyembro ng Demon Race ang nataranta, at namula ang kanilang mga mata habang inaatake nila ang lahat ng nasa paligid nila. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Oo naman, hindi sila naligtas. Sa gitna ng kaguluhan, halos 30 figure ang nagtipon at tumayo sa kalangitan. Lahat sila ay blanko na nakatingin sa lupa sa ibaba, at ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan at kalungkutan. Nakakagulat, lahat sila ay mga eksperto sa Half-Saint Realm. Ang halos 30 Half-Saint na ito ay Half-Saint subordinate ni Yuru Meng at ng iba pang 3 Saint Masters. Mayroon ding ilang Half-Saints na nahuli ni Yang Kai nang lumunin niya ang teritoryo ng Demon Saint Qian. Bagamat ang mga Half-Saint na ito ay tapat sa Flame Demon Qian, nahulog sila sa mga kamay ni Yuru Meng at ng iba pa. May kanya-kanyang paraan sila para masunurin silang masunurin at hindi maging taksil. Sa sandaling ito, ang 30 kakaibang Half-Saint na mga sundalong ito ay hindi naapektuhan. Tulad ni Bai Zuo at Bai Ya, maayos ang lahat. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago sa hukbo ay nagpatigil sa mga sundalo ng Half-Saint. Walang paraan para pigilan ito. 2 milyong tao ang nababaliw sa parehong oras, paano nila ito mapipigilan? Maliban kung lahat sila ay pinatay. Ngunit kaya ba nilang patayin silang lahat? Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag sa 3 Saint Masters nang sila ay bumalik. Sa kabilang panig, mayroong mahigit 100 figure na nakaupong nakakross ang paa. Umikot si Demonic Chi sa kanilang katawan habang umaalon ang Demonic Will. Sinuri ni Yang Kai ang mga taong ito gamit ang kanyang Divine Sense at agad na nalaman na silang lahat ay high-rank Demon Kings. Halatang apektado din sila, pero mataas pa rin ang lakas nila kaya hindi pa sila tuluyang nawalan ng malay. Nagpupumilit silang lumaban. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanilang posture, tinansya ni Yang Kai na hindi na sila makakatagal ng mas matagal. Kung magpapatuloy ito, ilang oras na lang sila nabaliw. Ang kanyang anyo ay kumikislap nang makarating siya sa itaas ng mga ulo ng high-rank Demon Kings at sumigaw. Huwag kang lumaban. Sa pagwawalis ng kanyang kamay pababa, ang Divine Sense ni Yang Kai ay tumangay na parang tubig, na bumabalot sa daan-daang high-rank Demon Kings. Sa oras na binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay, marami sa mga Demon Kings na nagpupumilit na lumaban ay nawala, lahat sila ay dinala sa kanyang Sealed World Bead. Master. Lumipad ang magkapatid na Lian at nang makita nila si Yang Kai, parang nakita nila ang kanilang tagapagligtas. Nagmamadali silang nagmakaawa. Master, iligtas niyo po sila. Hindi ko alam kung bakit sila naging ganito. Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Kai at tumanggo. Talagang dumating ako para sa bagay na ito. Pagkasabi nito, ikinawin niya ang kanyang kamay at 12 ng mga stream ng liwanag na pumutok patungo sa mga sundalo ng Half-Saint, isa para sa bawat isa sa kanila. Maraming mga sundalong Half-Saint ang nagunat ng kanilang mga kamay at nahuli sila. Natuklasan nila na ito ay isang longgan-sized na butil. Wala itong anumang pagbabago sa enerhiya, kaya hindi nila alam kung ano iyon. Lahat sila ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Yang Kai na may kain na hinala. Alam ninyong lahat kung ano ang Sealed World Bead. Ang bagay na ito ay may parehong function sa Sealed World Bead. Maaari itong maging back ng mga buhay na nilalang at magagamit ng hindi pinipino ang mga ito. Maghiwa-hiwalay tayo at mag-ipon ng marami hanggat kaya natin. Ang mga sundalo ng Half-Saint ay tuwang-tuwa nang marinig nila ito at lahat sila ay kinuyam ng mahigpit ang One Realm Bead sa kanilang mga kamay. Si Yang Kai ay sumugod na sa hukbo. Lumakas ang kanyang Divine Sense, at saan man siya dumaan, nawala ang mga sundalo ng Demon Race. Lahat sila ay dinala sa kanyang Sealed World Bead.
Ang sealed world bid ay may sariling mga patakaran para sa pagtanggap ng mga buhay na tao. Hanggat hindi sila lumalaban, ang pagkonsumo ay hindi masyadong malaki. Ito ay ang halaga ng enerhiya na kailangan upang mabuksan ang sealed world bid's barrier, ngunit kung ang taong tinatanggap ay hindi makikipagtulungan at lumaban, ang dami ng enerhiya na kailangan upang mabuksan ang barrier ay tataas ng malaki. Depende sa lakas ng taong lumalaban, mag-iiba ang dami ng natupok na enerhiya. At kung ang lakas ng tao ay lumampas kay Yang Kai, kung gayon si Yang Kai ay magiging walang kapangyarihan. Malabo niyang naalala na noong una niyang inimbak ang behemoth embodiment sa kanyang sealed world bid, napagod siya sa isang iglap. Ang One Realm bid ay isang imitasyon ng sealed world bid, kaya natural itong sumunod sa panuntunang ito. Sa gitna ng mga galit na mga sundalo ng demon race na naroroon, wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa isang half-saint, kaya ang One Realm bid ay tiyak na maaaring gumanap ng isang papel sa mga kamay ng isang half-saint. At ang kasalukuyang paglilinang ng kaluluwa ni Yang Kai ay higit pa sa isang ordinaryong half-saint, kaya kahit na ang demon race ay hindi nakipagtulungan, hindi nila maantala ang kanilang kapalaran na mahuli. Sa pangunguna ni Yang Kai, ang mga sundalo ng half-saint ay nagkalat at tumakbo sa paligid ng larangan ng digmaan, gamit ang One Realm bid sa kanilang mga kamay upang kolektahin ang galit na demon race. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sealed world bid ay naging isang gumugulong na hayop. Binalot ng malaking bilog na katawan nito ang langit at lupa. Ibinuka nito ang mabangis na bibig at napalunok, dahilan para mawala ang malaking bilang ng mga sundalo ng demon race. Gayunpaman, ito ang star boundary, kaya hindi nang ahas si Yang Kai na hayaang lamunin ng gumugulong na hayop ang lahat. Kung hindi, kung nilamon nito ang buong star boundary, siya ay magiging isang walang hanggang makasalanan. Kaya, kahit na lumitaw ang gamulong na hayop, hindi nito malulutas ang problema sa maikling panahon. Bilang karagdagan, ang higit sa 2 milyong mga sundalo ng demon race ay masyadong nakakalat, kaya imposibleng makolekta silang lahat sa maikling panahon. Ang mga sundalo ng half-saint ay walang ginawang pagsisikap at nag-aapoy sa pagkabalisa. Alam nilang lahat na sa tuwing mangolekta sila ng isang miyembro, maaari nilang bawasan ang bilang ng mga nasawi. Gayunpaman, may limitasyon sa lakas ng tao. Kahit na para sa isang taong kasing lakas ng isang half-saint, ang puwersahang pagkolekta ng mga sundalo ng demon race nang wala ang kanilang pagtutulungan ay makakakonsumo ng hindi maisip na halaga ng soul power. Pagkaraan ng ilang sandali, namutla ang mga mukha ng mga sundalong half-saint. Ito ay isang senyales na naubos na nila ang kanilang divine sense. At sa pagtingin sa larangan ng digmaan, mayroon pa ring kalahati sa kanila na hindi pa nakolekta. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, pinangunahan ni Li Wuyi ang isang malaking bilang ng mga commander ng Legion upang sumugod. Natanggap ni Li Wuyi ang ulat ni Yang Kai. Matapos niyang malaman na pumunta siya rito ay agad siyang nag-isip ng maraming bagay. Agad niyang inutusan ang iba't ibang Legion na maghintay ng utos at sumunod sa kanya ang Legion Commanders. Sa oras na makita ang maputlang mukha ng mga sundalong half-saint. Matapos ang maikling pag-unawa sa sitwasyon, natagpuan ni Li Wuyi ang higit sa 30 Legion Commander na may bahagyang mas malakas na soul powers upang palitan ang mga sundalo ng half-saint at patuloy na mangolekta ng mga tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang lahat ng mga sundalong demon race na nabubuhay pa ay nakolekta. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang lahat. Tumayo si Yang Kai sa kawalan at tumingin sa ibaba. Nang makita niya ang mga bundok ng mga bangkay at mga ilog ng dugo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Bagamat hindi siya nagsagawa ng detalyadong pagbilang, sa pangyayaring ito, hindi bababa sa kalahating milyong mga sundalo ng demon race ang namatay. Ang bilang ng nasawi ay kasing taas ng 20%. Ang ganitong mabibigat na casualty ay hindi maipaliwanag. Kanina lang, abala siya sa pangungulekta ng mga tao at wala siyang panahon para mag-imbestiga. Ngayon lang nagkaroon ng panahon si Yang Kai para imbestigahan ang sitwasyon sa loob ng Small Sealed World. Matapos makolekta sa Small Sealed World, ang baliw na mga sundalo ng demon race ay unti-unting nanambalik ang kanilang pakiramdam at hindi na umatake kung saan-saan. Noon lamang gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Dahil ang sitwasyon sa loob ng Small Sealed World ay ganito, ang sitwasyon sa loob ng One Realm bid ay dapat pareho. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Hindi niya inasahan na ang One Realm bid na pinaghirapan niyang pino sa Star Territory ay madaling magagamit, at sa paraang iyon. Master, lumipad ang magkapatid na Lian at mabilis na inayos ang kanilang paghinga. Bagamat hindi pa sila ganap na gumaling, ang kanilang mga kutis ay hindi bababa sa mas mahusay, hindi na mapatla tulad ng dati. Nasaan ang 3 Saint Masters? Sumagot si Yang Kai. Narito ang 10 sundalong Demon Saint mula sa Demon Masters. Pumunta sila para habulin ang iba.
Naging mataimtim ang mga ekspresyon ng magkapatid na Lian nang marinig nila ito at muli nilang tinanong. Anong nangyari ngayon? Alam ba ni Master? Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Hindi ko alam. Tinanong ko ang isang Demon King at ang tanging nasabi niya lang ay may biglang tumunog na boses sa kanyang isipan at hindi niya napigilan ang sarili niya. Muling nagbago ang ekspresyon ng magkapatid na Lian nang magkatinginan silang hindi makapaniwala. Wala silang narinig na boses, ngunit alam nila na hindi sila lalakoan ni Yang Kai tungkol sa ganitong uri ng bagay. Kapag bumalik ang tatlong Saint Seniors, tatanungin ko sila. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian, kaya malumanay na tumanggo ang magkapatid na Lian. Sumenya si Li Huyi kay Yang Kai at lumipad si Yang Kai. Si Li Huyi ay sumasenyas sa maraming Corps Commander at sinabing, "Bakit mo pa rin pinanghahawakan ito? Ibalik ito sa kanila at hayaang kunin ni Yang Kai ang Demon Race." Nagkatinginan ang grupo ng mga Corps Commander, wala ni isa sa kanila ang gumagalaw. Gayunpaman, ang ilang Corps Commander ay ngumiti ng makahulugan kay Li Huyi habang ang iba ay sabik na tumingin kay Yang Kai. Ngayon lang nila naranasan ang mga benepisyo ng One Realm Bid, kaya paano payag ba silang ibalik ito ngayon? Hindi na sila makapaghintay na ilagay ang lahat ng ito at hindi na muling ilabas. Halatang alam ni Yang Kai kung ano ang iniisip nila at tumawa ito. Masikip ang oras, kaya hindi ko magawang magpino ng masyadong marami. Kulang pa ang pag-ikot sa ngayon, ngunit hihigit pa ako sa hinaharap kapag mayroon akong librerag oras. Sisiguraduhin kong ang bawat core ay makakakuha ng isa. Hindi pa rin gumagalaw ang grupo. Dahil kulang ang paglibot, dapat may nauna. Nais ng lahat na maging unang kumuha ng kanilang mga kamay sa One Realm Bid. Hindi ka na bata, wala ka bang kahihiyan? Sabi ni Li Huyi na may tuwid na mukha. Nang makita siyang ganito, atubili na ibinigay ng Corps Commanders ang One Realm Bid kay Yang Kai. Ang bawat One Realm Bid ay naglalaman ng maraming Demon Race na katatapos lang na kolekta. Inilipat ni Yang Kai ang lahat ng Demon Race sa Small Sealed World. Ang One Realm Bids na ito ay ibibigay sa iba't ibang Corps Commander, kaya natural, walang anumang labi ng Demon Race sa kanila. Nang oras na ni Bingyun, tumangala si Yang Kai at nakita si Bingyun na nakatingin sa kanya na may malabong ngiti. Bahagyang umubo si Yang Kai at inilipat ang Demon Race sa Small Sealed World. Pagkatapos ay agad niyang ibinalik sa kanya ang One Realm Bid. Senior, ito ay tanda ng aking pagiging anak sa ngalan ni Suyan. Sinabi ni Bingyun, ito ay hindi angkop, hindi ba? Nakangiti niyang kinuha iyon. Paano ito hindi nararapat? Siyempre, hindi napigilan ni Yang Kai ang tumanggo. Anak, huwag mong kalimutan kung sinong matanda ka sa pamilya. Ibinigay ni Wen Zishan ang One Realm Bid ngunit hindi binitawan. Patuloy siyang kamandat kay Yang Kai. Walang magawa si Yang Kai. Temple Master, itong One Realm Bid ay ang aking kontribusyon sa templo. Tumawa si Wen Zishan. Karapat-dapat kang magturo, Martial Peak, Kabanata 3678. Abo sa abo, at alikabok sa alikabok. Nagkatinginan ang natitirang mga commander, hindi makapagsalita. Ang isa sa mga commander ay humakbang pasulong at masigasig na nagsabi. Master Yang, mayroon akong isang disipulo na nasa kasaganaan ng kanyang kabataan. Siya ay maganda at mabait, at wala pa siyang asawa. Siya ay higit na humahanga sa mga bayani. Sa tingin ko si Master Yang ay isang magaling na tugma para sa kanya, kaya willing akong itugma kayong dalawa. Ano sa palagay mo, Master Yang? Galit na tumingin sa kanya ang mga commander, ngunit matigas na sinabi ng taong ito. Dapat magpakasal ang mga lalaki kapag nasa hustong gulang na sila, at ang mga babae ay dapat magpakasal kapag nasa hustong gulang na sila. Ano ang mali doon? Ang isa pang commander ng hukbo ay humakbang at nagsabi, Master Yang, mayroon akong 63 babaeng walang asawa sa aking angkan. Lahat sila ay iba-iba ang ugali. Kapag may oras ka mamaya, maaari kang pumunta sa aking lugar at tatawagan ko sila. Maaari mong kunin ang pinili mo. Si Yang Kai ay ganap na hindi nakaimik. Alam niyang nakakainggit talaga ang One Realm Bid sa kamay niya. Kung hindi, ang dalawang commander na ito ay hindi magbabawas ng kanilang pagmamataas ng ganito. Nang makitang handa na ang iba na kumilos bilang mga matchmaker para sa kanya, nagmamadaling ibinigay ni Yang Kai ang lahat ng One Realm Bids kay Li Huyi. Hayaang sumakit ang ulo niya. Gaya ng inaasahan, agad na napalibutan si Li Huyi. Sinubukan ng mga commander na mga tuwiran sa kanya, ngunit gusto nilang lahat na makakuha ng One Realm Bid mula kay Li Huyi. Inalis ni Yang Kai ang sarili mula sa bagay na iyon at tumingin sa magulo na larangan ng digmaan sa paligid niya. Lalong lumakas ang hindi mapakali na pakiramdam sa kanyang puso. Ang Demon Race ay nabaliw ng walang dahilan, at mayroong hindi mabilang na mga nasawi. Ito ay isang magandang bagay para sa digmaang ito, ngunit ito ay tiyak na isang pagsasabwatan.
Walang mapapanatag hanggang sa malaman nila kung ano ang sabuatan na ito. Ngunit ngayong wala ang mga Great Emperor, gaano kahirap malaman kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito naramdaman ni Yang Kai ang pagpintig sa kanyang puso, dahilan upang magbago ang kanyang ekspresyon. Milyon-milyong kilometro ang layo, sa kalangitan sa itaas ng Black Frost City sa Northern Territory, dalawang figure ang tahimik na nakatayo. Ang isa ay nagniningning ng katwiran, ang isa naman ay nagniningning ng malademonyong layunin. Sa kalangitan sa itaas ng maliit at hindi kilalang lungsod na ito, ang Astral Iron Blood Great Emperor at ang numero 1 Demon Saint ng Demon Territory, Endless Wilds, ay parehong lumitaw, tahimik na nagharap sa isa't isa. Matapos ang ilang araw na paghahabol at pagpapalitan ng suntok, sa wakas ay naghabulan na ang dalawa mula sa Western Territory hanggang sa lugar na ito. Dito, tumigil ang Endless Wilds, isang misteryosong ngiti sa kanyang mukha habang tahimik na tumingin kay Zun Wuhen. Nilingan ni Zun Wuhen ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Ang kanyang divine sense ay kumalat na parang tubig. Ang lahat sa loob ng radius na 10,000 milya ay walang mapagtataguan. Ang Endless Wilds ay hindi maipaliwanag na tumigil dito, iniwan si Zun Wuhen na naguguluhan. Kung ihinuha mula sa nakaraang sitwasyon, ang Endless Wilds ay tila dumiretso dito, ngunit ano ang espesyal sa lugar na ito na maaaring makaakit ng atensyon ng isang Demon Saint? Bagamat si Zun Wuhen ay isa sa mga Great Emperor ng Astral, hindi siya omniscient. At least, hindi niya makita kung anong klaseng laro ng chess ang nilalaro ng Demon Saint, kaya naaayon lang ang reaksyon niya. Inaalala ang eksena ng lumitaw ang Demon Saint, mahinang naramdaman ni Zun Wuhen na may nakakagulat na pagsasabuatan na naghihintay para sa Astral. Ang Endless Wilds ay dumating dito at hindi umalis, ngunit paano ang iba pang siyam na Demon Saint? May pinuntahan din ba sila? Ano ang gustong gawin ng Demon Saint? Bagamat hindi niya alam, ang tanging natitiyak niya ay nakapasok na ang Demon Saint sa Astral Boundary. Bagamat mapanganib, inilagay din nito ang Great Emperor ng Astral Boundary sa isang passive na sitwasyon. Ang maliit na lungsod sa ibaba ay hindi malaki, na may ilang daang libong tao lamang ang naninirahan doon. Kakaunti lang ang mga cultivator sa itaas ng Origin King Realm. Ang nasabing maliit na lungsod ay kulang sa mga mapagkukunan, kaya natural na hindi ito makaakit ng mga master. Higit pa rito, mahigit isang dekada nang nagre-recruit ang Astral Boundary, kaya karamihan sa ilang Origin Kings sa Profound Frost City ay sumali sa hukbo. Sa makatuwid, kahit na ang Endless Wilds at Zun Wuhen ay narito ng ilang sandali, walang sinuman sa lungsod sa ibaba ang nakatuklas ng kanilang mga landas. Dahil hindi kumibo ang Endless Wilds, si Zun Wuhen ay hindi gustong gumawa ng basta-basta. Kaharap ang numero 1 Demon Saint sa Demon Territory, kahit na siya ay nasa Astral Boundary, si Zun Wuhen ay hindi nang ahas na ibaba ang kanyang bantay. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, kailangan niyang ilabas ang lahat. Nang kumalat ang resulta ng labanan, ilang tao sa maliit na lungsod sa ibaba ang maaaring mabuhay. Maliban na lang kung makakahanap siya ng kapintasan sa Endless Wilds at bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Sa tahimik na paghaharap, ang mukha ni Zun Wuhen ay walang pakialam, ngunit ang ekspresyon ng Endless Wilds ay medyo marangal. Hindi dahil ayaw ng Endless Wilds na labanan si Zun Wuhen. Kung may patas na kapaligiran, malamang na magkaparehas silang dalawa. Gayunpaman, ito ang Star Boundary kung tutuusin, kaya may ilang banayad na pagkakaiba sa pagitan ng mga natural na batas ng langit at lupa dito at sa Demon Territory. Si Zun Wuhen ay isa rin na pinagpala ng mga likas na batas ng langit at lupa, isang taong kinikilala ng mga likas na batas ng langit at lupa. Sa kabilang banda, si Wang Wuji ay isang sumasalakay na demonyo, at ang mga likas na batas ng langit at lupa ay may pagkapuot sa kanya. Si Zun Wuhen ay puno rin ng kumpiyansa. Kung hindi tumakas ang Endless Wilds, kumpiyansa siya na maaari niyang masaktan ng husto ang demonyong ito sa isang tiyak na halaga. Gayunpaman, ang daan-daang libong tao sa maliit na lungsod sa ibaba ay naging dahilan upang hindi siya madaling makakilos. Ang mga Great Emperor ay kinilala ng mundo, kaya sila ang mga tagapagtanggol ng mundong ito. Kung wala silang pusong protektahan, paano sila makikilala ng mundo? Mag-usap, si Zun Wuhen ang unang bumasag sa katahimikan. Mahinahong sinabi ng Endless Wilds. Ano ang payo ng Great Emperor para sa akin? Wala akong lakas ng loob na magbigay ng payo. Umaasa lang ako na maging mapayapa ang dalawang mundo, at wala ng inosenteng kamatayan. Napangiti si Endless Wilds. Nagsimula na ang digmaan, at ang mga nasawi sa dalawang mundo ay hindi mabilang. Sino ang makakawala sa awayan ng dugo? Ang Great Emperor ay dinadaya ang kanilang sarili. Sinabi ni Zun Wuhen. Ang Demon Race ay utters mula sa Astral Boundary, tatatakan ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo, at hindi na muling tatanggo sa Astral Boundary. Dito na matatapos ang digmaan.
Sa tingin mo, posible ba iyon? Tumawa ng mahina si Endless Wilds. Lahat ay nakasalalay sa pagsisikap. Karaniwang ginagamit ni Zhang Wuhen ang kanyang mga kamao para makipag-usap sa iba. Ito ay isa sa ilang beses na sinubukan niyang mga tuwiran sa iba. Gayunpaman, kung gusto niyang maiwasan ang mas maraming casualty sa Astral Boundary, ito ang tanging paraan. Alam kong hindi na magtatagal ang Demon Race territory. Nilusob nila ang Astral Boundary para lang makahanap ng matitirhan. Kung tutusin, hindi na kailangan pang gawin ito. Kung may ibang mundong tirahan ang Demon Race, bakit magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang mundo? Bilang isa sa mga Great Emperor, natural na alam niya kung ano ang plano ni Yang Kai. Ang tinatawag na Otherworld ay ang teritoryong nilamon ng Sealed World Bid. Dahan-daang umiling si Endless Wilds. Hindi mo naiintindihan. Walang kwentang sabihin sa'yo. Sumimangot si Zhang Wuhen. Nang may sasabihin pa sana siya, biglang ibinuka ni Endless Wilds ang kanyang mga braso at mahinang sinabi. Abo sa abo, alikabok sa alikabok. Ang buhay ay mamamatay sa kalaunan. Ang mga espiritu ay mamamatay sa kalaunan. Lahat ng bagay ay mawawala sa kalaunan. Noong una, hindi malakas ang kanyang boses, ngunit pagkatapos niyang sabihin ang unang pangungusap, ang kanyang boses ay parang isang malaking kampana na umalangaw-ngaw sa buong mundo. Hindi lang iyon, may siyam boses ng iba na umalingaw-ngaw at naghalo-halo, ngunit walang pagkalito. Para bang ang parehong tao ay gumagamit ng 10 iba't ibang mga tono upang sabihin ang parehong pangungusap. Sa isang iglap, ang buong mundo ay napuno ng pangungusap na ito. Bilyan-bilyong buhay na nilalang ang tumangala sa langit sa takot. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Kai ay tumitibok sa pananabik. Sa larangan ng digmaan sa Western Territory, maraming Legion Commander ang natipon sa paligid ni Liu Yi. Upang makuha muna ang One Realm Bid, nagtalo sila hanggang sa mamula ang kanilang mga mukha. Abo sa abo, alikabok sa alikabok. Ang buhay ay mamamatay sa kalaunan. Ang mga espiritu ay mamamatay sa kalaunan. Lahat ng bagay ay mamamatay sa kalaunan. Nang marinig ang boses, tumahimik ang mundo at tumigil ang ingay. Napatingin ang lahat sa langit. Sa pangunguna ni Liu Yi, ang Legion Commanders ay mukhang napakasolemn. Bagaman ang 10 tinig ay pinaghalo, ang isa sa kanila ay partikular na malakas at malinaw. Narinig na ng mga Legion Commander ang boses ni Endless Wilds, kaya natural na nakilala nila siya kaagad. 10 boses ng Demon Saint ang maririnig sa Astral Plane. Gaano ito kagulat? Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Liu Yi. Kahit alam niyang may masamang nangyari, hindi niya alam kung ano iyon. Gayunpaman, sa paghusga sa tono ni Yang Kai, tila may naramdaman siya. Hindi dahil sa mas mababa ang kanyang lakas kaysa kay Yang Kai, ngunit minana ni Yang Kai ang pagkilala sa langit at lupa mula sa mga Great Emperor, kaya nagkaroon siya ng kakaibang pananaw sa langit at lupa. Barrier of Heaven and Earth. Sabi ni Yang Kai ng ilang salita bago biglang nagbago muli ang kanyang ekspresyon. Lumingon siya at tumingin sa hindi kalayuan. Sa hindi kalayuan, ang mga bangkay ng Demon Race ay gumugulong kasama ng Demonic Chi. Sa isang kisap mata, ang 500,000 bangkay ay nagtipon-tipon upang bumuo ng isang siksik na itim na Demonic Chi, na naging isang dragon na umilingiling at ikinawag ang kanyang buntot at sumugod sa kalangitan. Ito ay hindi lamang nangyari sa malapit na larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa larangan ng digmaan sa tabi ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Si Yorumeng at ang iba pang hukbo ay nagdusa lamang ng 500,000 casualty, ngunit sa pangunahing larangan ng digmaan sa tabi ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo, ang Demon Race ay nagdusa ng higit sa 10 milyong casualty. Sa loob lamang ng ilang araw, ang bilang ng mga taong napatay ng Star Boundary Army ay umabot na sa 10 milyon, at ang bilang ng mga taong napatay ng isa't isa ay malamang na hindi bababa sa bilang na ito. 10-10 milyong mga bangkay ng Demon Race ang nagkalat sa lupa, at ang Demonic Chi ay bumulwak mula sa hindi kumpletong mga bangkay at nagtipon sa isang lugar. Sa abot ng nakikita ng mata, ang langit at lupa doon ay napakaitim. Ang siksik na enerhiya ng demonyo ay pumailan lang sa kalangitan, at isang napakalaking itim na haligi ang tumaas sa kalangitan. Parang gusto nitong sandutan ang langit. Sa isang putok, ang haligi ay sumabog at nahati sa 10 direksyon, na naging 10 itim na tubig na mabilis na tumakas at nawala sa isang kisap mata. Malinaw na nakikita ng lahat na ang 10 direksyon ay kapareho ng 10 ruta ng pagtakas ng Demon Saint. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Liu Yi, at nagmamadali siyang kumuha ng Space Spirit Bead at nagpadala ng mensahe. Gusto niyang tanungin si Zhang Wuhen kung ano ang nangyari at ipaalam sa kanya ang mga pagbabago rito. Sa kasamaang palad, pagkatapos may padala ang mensahe, walang tugon. Sa sandaling ito,
Paano magkakaroon ng oras si Zhang Wuhen para tumugon? Matapos isiga ni Huang Wuji ang hindi maipaliwanag na mga salitang iyon, biglang iwinagayway ni Zhang Wuhen ang kanyang kamay, at isang pulang dugo na bandila ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na sumasakop sa Mysterious Frost City sa ibaba. Ang Iron Blood War Flag. Ang pagpapakita ng paglilinang ni Zhang Wuhen ay halos masasabing simbolo niya. Gustong salakayin ng Iron Blood Great Emperor si Huang Wuji, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang daan-daang libong buhay sa ibaba, kaya't may naiisip lang siyang paraan para maalis muna ang mga tao ng Mysterious Frost City. Nang tumangala ang daan-daang libong buhay, nakita nila ang kalangitan na natatakpan ng madilim na pulang kulay, at agad silang nataranta. Binalot ng Iron Blood War Flag ang maliit na lungsod, at pagkatapos ay naging pulang ilaw na mabilis na lumayo sa malayo. Walang kahit isang buhay na nilalang sa lungsod. Ang lahat ng mga nilalang, kabilang ang mga kuting at tuta, ay tinangay ng watawat ng digmaan. Hanggang sa makalipas ang mahigit 10 paghinga ay unti-unting nakita ng mga residente ng Mysterious Frost City ang liwanag ng araw. Ang madilim na pulang ilaw na bumabalot sa kanila ay unti-unting naglaho, at lahat sila ay lumitaw sa isang kaparangan. Walang tao sa paligid, at walang nakakaalam kung saan ang lugar na ito. Marshall Peak, Kabanata 3699. Nawawala. Nang tanggayan ng Iron Blood War Flag ang mga residente ng Black Frost City at tumakas, si Zhang Wuhen ay gumawa ng walang pakundangan na hakbang. Tila hindi siya kumikilos, ngunit ang kanyang figure ay biglang lumitaw sa harap ni Huang Wuji, ang kanyang kamao ay nakabalot sa kalooban ng langit at lupa, na nagngangalit sa kapangyarihan nito. Ang mga mata ni Huang Wuji ay kumikislap ng husto, at ang kanyang nakabukas na mga braso ay humampos sa kanyang harapan, na sinalo ng malakas na suntok ni Zhang Wuhen. Bumagsak ang demonic chi at lumubog ang Emperor Chi. Sa langit, dalawang bola ng liwanag, isang itim at isang pula, ay nagbanggaan na parang dalawang planeta na nagbanggaan. Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw-ngaw, at kasama ang dalawa bilang sentro ng lindol, ang walang laman ay nabasag na pulgadang-pulgada na parang salamin. Mabangis ang mukha ni Huang Wuji, na parang sinusubukan niyang labanan ang mabangis na pag-atake ni Zhang Wuhen, ngunit tumawa siya ng malakas. Maraming salamat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhang Wuhen. Bagamat alam niya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang suntok, kailangan niyang gawin ito. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamao, ngunit mahigpit na ikinapit ni Huang Wuji ang kanyang kamao, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi natarante si Zhang Wuhen. Nang buhayin niya ang kanyang Emperor Chi, ang kanyang enerhiya ng kamao ay nag-overlap na parang 3 layer ng alon, bawat isa ay mas mabangis kaysa sa huli. Pinaandar ni Huang Wuji ang kanyang secret art upang matuno ang puwersa, ang kanyang demonic chi na walang tigil na pagsipol. Gayunpaman, siya ay nasa isang passive na posisyon upang hawakan si Zhang Wuhen, at ito ang star boundary. Paano niya kayang makipagkompetensya kay Zhang Wuhen ng ganito? Ilang sandali pa, dumaloy ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit si Huang Wuji ay tumawa ng malakas, hindi natinag. Biglang, ang gamulong na demonic chi ay bumaril mula sa malayo na parang dragon, na nagmamadaling pumasok sa nabasag na void. Ang demonic chi ay parang tinta, na nagpapakulay ng itim sa kalangitan. Sa isang iglap, lumitaw ang isang itim na lugar sa pagitan ng langit at lupa. Ang lugar na ito ay hindi naiiba sa isa na lumitaw sa larangan ng digmaan sa Western Territory. Isa itong lagusan na nag-uugnay sa dalawang mundo. Biglang naliwanagan si Zhang Wuhen. Ngayon lang niya naintindihan ang intensyon ng mga Demon Saints. Ang labanan sa Western Territory ay isang pabalat lamang. Ang tunay na layunin ng Demon Saint ay ganap na buksan ang koneksyon sa pagitan ng Astral Plane at ng Demon Territory. Gayunpaman, hindi niya lubos na naiintindihan. Nagagawa ba niya na buksan ang daanan sa pagitan ng dalawang kaharian dahil sa isang espesyal na dahilan? Maaari niyang gamitin ang kanyang sarili bilang isang tulay upang pag-ugnayin ang dalawang kaharian. Paano ito ginawa ni Huang Wuji? Siya ang Demon Saint ng Demon Race at walang kinalaman sa Astral Boundary. Bagamat ang labanan sa pagitan nila ni Yang Kai ay naging dahilan upang ang Void of the Star Boundary ay naging hindi matatag at ang Heaven and Earth Barrier ay hamina, hindi ito sa lawak na ito ay madaling masira. Kaya paano siya makakagawa ng tulay sa kanyang sarili? Mayroon bang iba pang makapangyarihang puwersa sa Demon Territory na maaaring magbigay ng suporta? Kung hindi, paano niya nagawa ito? At saka, saan nanggaling ang demonic chi na bumabaril mula sa malayo? Dahil nasa ganoong sitwasyon ng Desolate Infinite, ang iba pang 9 na Demon Saint ay dapat na nasa parehong sitwasyon din. Ang isang solong daanan sa pagitan ng dalawang kaharian sa Western Territory ay sapat na upang magkaroon ng pagkakataon ang buong puwersang militar ng Astral Boundary.
Kung 10 ganoong daanan ang lumitaw sa astral boundary, sino ang makakapidyo sa pagsalakay sa demon race? Walang oras para mag-isip. Alam lang ni Zon Woohen na kung hindi niya mabilis na haharapin ang Desolate Infinite, ang astral boundary ay tiyak na haharap sa isang malaking sakuna. Sa kanyang galit, pinakawalan niya ang 120% ng kanyang paglilinang. Sa isang kisap mata, tuloy-tuloy na umaagos ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Desolate Infinite, ngunit mas lalong lumalim ang ngiti nito. Hindi malaki ang bagong nabuong tinta, ilang dosenang talampakan lang ang radius. Gayunpaman, ang aura ng ibang mundo ay nagmula sa kabilang dulo ng lugar ng tinta. Nakapunta na rin si Zon Woohen sa Demon Territory, kaya natural niyang naramdaman na ang aura na ito ay ang aura ng Demon Territory. Ang dalawang kaharian ay konektado. Sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon ni Zon Woohen. Tumangala siya at nakita ang hindi maisip na dami ng demonic chi na bumulwak mula sa lugar ng tinta. Ito ay walang hanggan at walang katapusan. Dati, ang malademonyong chi na bumaril mula sa malayo ay sapat na ang laki, ngunit ito ay nagbukas lamang ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo na may radius na humigit kumulang 100 talampakan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang demon chi na lumalabas mula sa bagong daanan ay higit sa 100 o 1,000 beses na mas malakas kaysa dati. Ang demonic chi ay parang nutrients. Sa tuwing bumubulwak ang kaunti mula sa daanan, lumalawak ng kaunti ang daanan. Sa ilang paghinga lang, ang daanan na orihinal na ilang dosenang talampakan lang ang radius ay biglang lumawak sa 100 talampakan. Bukod dito, hindi ito bumagal at patuloy na lumawak. Sa abot ng mata, ang langit ay tila natatakpan ng makapal at mabibigat na madilim na ulap. Tila napuno din ito ng tinta. Sa lugar na ito na puno ng tinta, ang mga batas ng dalawang mundo ay nagsalubong at nagsanib, na ginawang Demon Land ang malawak na mundo. Galit na sumigaw si Zon Woohen. Buksan. Mahigpit ang mga kalamnan sa braso niya. Sa ilalim ng nagngangalit na mga batas, ang kanyang kamao, na sa lahat ng oras na ito ay pinigilan, ay biglang sumuntok at tumama sa dibdib ni Endless Desolation. Maririnig ang tunog ng mga buto. Kahit na ang Endless Desolation ang numero 1 Demon Saint sa Demon Territory, wala siyang gaanong kalamangan sa sitwasyong ito kung saan nakakapagtanggol lang siya at hindi makakaatake. Ang suntok ni Zon Woohen ay nagdulot na sa kanya ng malubhang pinsala. Gayunpaman, tumanggi si Wang Wuji na bumitaw anuman ang mangyari. Ang kanyang demonic chi ay tumalsik ng husto habang sinusubukan niyang balutin si Zon Woohen. Mukhang isasama niya ito kahit kailangan niyang mamatay. Hindi niya napigilan ang pagtawa habang sinasabi. Ang Iron Blood Great Emperor ay naaayon sa kanyang pangalan. Isang nakakatakot na presyon ang bumaba mula sa langit. Napakalakas ng pressure na kahit na ang ekspresyon ni Zon Woohen ay nagbago. Tumingin siya kay Wang Wuji sa pagkabigla at pagkataranta, nakita na lamang niya na puno ng dugo ang kanyang bibig. Ngumisi siya at sinabing, narito siya. Hindi maipaliwanag ang mga salitang ito, ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, isang higanteng kamay na tumatakip sa langit ay bumaba mula sa malaking tintang tuldok, na umaabot patungo sa 2 tao na nasa deadlock. Napakabagal ng takbo ng higanteng kamay, ngunit sa pagbagsak nito, tila gumuho ang mundo. Sa bawat pulgadang pagbagsak nito, bumibigat ang mga balikat ni Zon Woohen. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi siya binigyan ng Endless Desolation ng pagkakataon. Mas gugustuhin niyang makaranas ng mga pinsala kaysa hayaan siyang makatakas. Parang saglit lang ang lumipas pero parang maraming taon na rin ang lumipas. Nang ang higanteng kamay na nakatikip sa langit ay humawak, ang demonic chi na pumuno sa kalangitan ay biglang kumalat. Ang naguhong Demon Land ay biglang lumawak ng ilang daang li. Samantala, sina Zon Woohen at Endless Desolation, na nasa deadlock, ay parehong nawala. Mayroong siyam na iba pang katulad na mga eksena sa Astral Boundary. Nawala ang 13 Demon Saint, at gayon din ang 7 Great Emperor. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, 10 pang Demon Land ang lumitaw sa Astral Boundary. Ang gumugulong na demonic chi ay lumalabag pa rin sa Demon Land mula sa Demon Territory, na patuloy na nagpapalawak sa lugar ng Demon Land. Ang bilis ay napakabilis, at tumagal ng mas kaunti kaysa sa oras upang uminom ng isang tasa ng tsaa bago unti-unting nawala ang paggalaw. Sa itaas ng Demon Land, ang mga hukbo ng Demon Race ay tumawid sa hangganan at lumitaw sa maayos na paraan. Isang malaking sakuna ang bumagsak sa isang iglap. Sa larangan ng digmaan sa Western Territory, mapatla ang mukha ni Yang Kai, at patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi pa siya nakita ni Li Wuyi na nawalan ng kalmado ng ganito. Mabilis siyang nagtanong, anong nangyari? Ano ang ibig mong sabihin sa Heaven and Earth Barrier kanina? Lumingon si Yang Kai sa kanya. Ang kanyang mga balintataw ay lumiliit sa laki ng isang karayom.
Huminga siya ng malalim at sinabing, ngayon lang, naramdaman kong biglang hangina ang Heaven and Earth Barrier, at pagkatapos ay nasira ito. Mayroong 10 lugar sa kabuuan. Imposibleng maramdaman ng mga ordinaryong tao sa Emperor Realm ang mga bagay na ito, kahit na ang mga peking Emperor. Gayunpaman, minana ni Yang Kai ang pamana ng Great Emperor at kinilala ng kalooban ng langit at lupa. Kung may anumang pagbabago sa langit at lupa, natural na mararamdaman niya ang mga ito. Sa sandaling sabihin niya ito, nagkagulo ang lahat ng mga commander. Kumunat ang noo ni Li Wuyi at sinabing, marahil ang mga Great Emperor ay nakikipaglaban sa kanila. Ang bawat aksyon ng mga Great Emperor ay kinasasangkutan ng langit at lupa. Ang Demon Saint ay isang makapangyarihang kalaban, at kung talagang lalaban sila, tiyak na magdudulot ito ng pagguho ng lupa. Hindi katakataka na maapektuhan ang langit at lupa. Noong unang sumalakay ang Demon Race sa Astral Boundary mahigit 10 taon na ang nakalilipas, ang Great Emperor ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil sa pag-aalalang ito, ngunit ngayong dumating na ang Demon Saint, wala silang magagawa kundi kumilos kahit na may ganitong pag-aalala. Nang marinig ito, tumango ang lahat ng mga commander bilang pagsang-ayon. Mapatla pa rin ang mukha ni Yang Kai habang nakatitig siya kay Li Wuyi at sinabing, ang mga aura ng mga Great Emperor ay naglaho. Ang pagmamadali at pagmamadalian ay biglang natapos habang ang lahat ay nakatingin kay Yang Kai na hindi makapaniwala. Naningkit ang mga mata ni Li Wuyi habang nagtanong sa malalim na boses. Alin ito? Lumunok si Yang Kai at mapait na sinabi. Lahat. Imposible. Umirap si Li Wuyi. Talagang imposible iyon. Nakatayo na ang mga Great Emperor sa tuktok ng mundong ito. Gaano man kalakas ang Demon Saint, hindi naman ito mas malakas kaysa sa kanila. Bukod dito, ang mga Great Emperor ay palaging may ilang likas na pakinabang kapag nakikipaglaban sa Demon Saint sa Astral Boundary. Paano sila mawawala ng walang dahilan? Kung isa o dalawa sa kanila, maaaring posible, ngunit kung silang lahat. Si Li Wuyi ang unang hindi maniniwala dito. Alam ni Li Wuyi na hindi magsasalita si Yang Kai nang hindi nag-iisip. Dahil sa sinabi niya, siguradong may naramdaman siya. Pagkatapos, naalala niyang hindi siya nakatanggap ng tugon mula kay Xing Wuhen ngayon lang, kaya hindi niya maiwasang sumimangot. Naglabas siya ng Space Spirit Bead at na-activate ang kapangyarihan ng Space Spirit Bead gamit ang kanyang Divine Sense. Bumaba ang ekspresyon ni Li Wuyi habang nagbabago ang Space Principles. Ang Space Spirit Bead na ito ay konektado sa Martial Beast na si Mo Huang. Kung ang Great Emperor ay narito pa sa mundong ito, si Li Wuyi ay makakarating kaagad sa panig ni Mo Huang hanggat wala ito sa isang malaking hanay na naghihiwalay sa mundo. Ngunit ngayon na ang Space Spirit Bead ay hindi nag-react matapos itong ma-activate, maaari lamang magkaroon ng 3 posibilidad. Ang unang posibilidad ay nabasag ang Space Spirit Bead sa kamay ni Mo Huang. Paano madudurog ang Space Spirit Bead sa kamay ni Mo Huang nang walang dahilan maliban kung siya ay patay na? Ang pangalawang posibilidad ay si Mo Huang ay nasa isang mahusay na hanay na naghihiwalay sa mundo, kaya ang Space Spirit Bead ay hindi gumana, ngunit anong napakahusay na hanay sa mundong ito ang makakapigil sa mga Great Emperor. Pagkatapos ay mayroon na lamang isang huling posibilidad na natitira, si Mo Huang ay wala sa mundong ito. Nang makitang inilabas ni Li Wuyi ang Space Spirit Bead para i-verify, agad ding naglabas si Yang Kai ng Space Spirit Bead. Ang Space Spirit Bead na ito ay konektado kay Yuru Meng, ngunit pagkatapos magbago ang Space Principles, nakatagpo ito ng parehong resulta bilang Li Wuyi. Nagkatinginan silang dalawa at nakita nila ang lungkot sa mga mata ng isa't isa. Ang mga Great Emperor ay talagang nawala, at sila ay nawala ng sabay-sabay. Ito ay isang malaking gulo. Kung hindi lumabas ang mga Great Emperor, sino ang makakapigil sa Demon Saint? Nakapunta kaya sila sa Demon Territory? Hinulaan ni Li Wuyi. Tumango si Yang Kai at sinabing, posible, pero, ngunit paano sila nawala ng sabay? Hindi ito maintindihan ni Yang Kai. Ang mga Great Emperor ay humabol sa 10 iba't ibang direksyon noon, kaya lohikal na pagsasalita, dapat silang nakatagpo ng iba't ibang mga bagay, kaya paano sila nawala ng sabay-sabay? Martial Peak, Kabanata 3700. Sunod-sunod na pangyayari. Bagamat naisip niya, hindi ito sinabi ni Yang Kai ng malakas. Napakahalaga ng bagay na ito. Kung ito ay kakalat, ito ay tiyak na makakaapekto sa moral ng Star Boundary, kaya maaari lamang siyang mag-extrapolate sa positibong panig. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang Great Emperor na nasa Demon Territory ay ang pinakamagandang resulta. Master, pupunta ako sa Demon Territory para tingnan. Si Yang Kai ang nagkusa na magboluntaryo. Mayroon siyang Space Spirit Bead na maaaring makipag-ugnayan kay Yuru Meng,
kaya kung ang nawawalang Great Emperor ay nasa Demon Territory, kailangan lang niyang pumasok at mag-imbestiga. Nag-isip sandali si Li Wuyi bago iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang magmadali. Kahit papaano, kailangan nating alamin kung ano ang nangyari sa mga Great Emperor bago gumawa ng anumang mga plano. Tumanggo lamang si Yang Kai nang marinig niya ito. Bagamat bakas sa mukha niya ang pag-aalala ay hamupan na ang pagkabalisa sa kanyang puso. Ngayon lang niya napansin na ang mga aura ng Great Emperor ay nawala sa isang iglap, na talagang ikinatakot niya, ngunit ngayong tumahimik na siya at pinag-isipan ito ng mabuti, paanong ang mga Great Emperor ay biglang sasalubong sa kamalasan. Kahit na sila ay nakatagpo ng ilang problema, tiyak na walang panganib sa kanilang buhay. Naghahabulan ng Great Emperor at ang Demon Saint, kaya tiyak na hindi magiging masyadong maliit ang kaguluhang dulot nila. Sa oras na ito, kailangan lang nilang magtanong ng kaunti at makakahanap sila ng ilang mga pahiwatig. Kaagad, sa pangunguna ni Li Wuyi, kinuha ng iba't ibang Corps Commander ang Space Spirit Bead at nagpadala ng mga Jade Slip sa 4 na territory ng Star Boundary upang magtanong tungkol sa impormasyon. Habang tahimik na naghihintay, biglang may naramdaman si Yang Kai at inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Ang mga pangyayari ngayon ay sunod-sunod na nagbabago. Una, ang Demon Race sa Star Boundary ay nabaliw, hindi nakilala ang kanilang sariling pamilya at mga kaibigan, at ang milyon-milyong sundalo ay nagpatayan. Pagkatapos, ang World Barrier ay nabasag, at ang mga aura ng Great Emperor ay nawala. Hindi nagtagal, isa pang pagbabago ang naganap. Nang tumingin si Yang Kai, nakita niya ang isang itim na tuldok na kasing laki ng karayom na lumabas sa manipis na hangin, na parang may naghulog ng isang patak ng tinte sa kawalan. Kumalat ang tinta, nagbabad sa Star Boundary, at sa isang kisap mata, lumawak ito ng kaunti. Tumakas mula sa itim na tuldok ang Rolling Demonic Chi, na ginawang Demon Land ang malawak na mundo. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Napansin ng lahat ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at sinundan siya ng tingin. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Lahat ng naruroon ay isang top-notch cultivator. Natural na ang kanilang paningin ay hindi pangkaraniwan. Kahit medyo malayo ang pagbabago sa langit at lupa, kitang-kita pa rin ito ng lahat. Isang channel sa pagitan ng dalawang mundo. Napabulala si Furengia. Paano? Paano magkakaroon ng channel sa pagitan ng dalawang mundo doon? Sa mahabang panahon, inisip ng lahat na mayroon lamang isang channel sa pagitan ng dalawang mundo, na siyang sentro na napapalibutan ng Coiling Dragon Great Array. Pagkatapos ng lahat, ang lugar kung saan ang dalawang mundo ay konektado ay talagang ang lugar kung saan ang World Barrier sa pagitan ng dalawang mundo ay ang pinakamahina, at ang mga ganitong lugar sa pangkalahatan ay napakabihirang. Sa makatuwid, inayos ni Li Wuyi ang Great Array at ang core of the Star Boundary na lahat ay nakatitig sa channel sa pagitan ng dalawang mundo. Pumasok si Yang Kai sa kailaliman ng hukbo ng Star Boundary ng mag-isa at tinatakan ang channel sa pagitan ng dalawang mundo, na inilatag ang pundasyon para sa tagumpay ng hukbong Star Boundary. Bagamat ang Demon Race ay nagpatayan pagkatapos, ang pagsil ng channel sa pagitan ng dalawang mundo ay nalutas ang mga alalahanin ng hukbo ng Star Boundary. Ngunit ngayon, sa malayong kalangitan, isa pang channel sa pagitan ng dalawang mundo ang lumitaw. Paanong hindi magugulat ang lahat? Saan nagmula ang channel na ito sa pagitan ng dalawang mundo? Bago ito maisip ng sinuman, si Yang Kai ay pumailang lang na sa langit at sumugod sa direksyong iyon. Hindi mahalaga kung paano lumitaw ang channel na ito sa pagitan ng dalawang mundo, pinakamahusay na ay ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling lumipat si Yang Kai, mabilis ding sumunod si Li Wuyi. Maraming Corps Commanders at maging ang Half-Saint of Demon Race ay tumaas din sa langit. Sa isang iglap, maraming master ang sumugod patungo sa Demon Land. Bago sila dumating, pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita ang isang hukbo ng Demon Race na tumatawid sa Demon Land. Ang hukbong ito ay nasa tuktok nito, at may ilang makapangyarihang aura na nananatili sa hangin. Natural na nakatawag pansin ang walang hanggang singil ni Yang Kai. Sa Demon Land, mahigit 100 matalim na tingin ang tumingin sa malayo. Ang Demon King na namumuna ay nakaupo sa isang matangkad na Demon Beast na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha at uhaw sa dugo ng mga mata. Nang iwagayway niya ang kanyang kamay, ang hukbo ng Demon Race na tumawid sa hangganan ay nakahanda, naghihintay kay Yang Kai na makapasok mismo sa kanilang bitag. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang Demon King ay hindi na makangiti habang ang isang malaking bilang ng mga daloy ng liwanag ay sumunod na malapit sa likod ni Yang Kai. Ang mga daluyan ng liwanag na ito ay naglalabas lahat ng mga aura na nagpapakiliti sa anit ng isa. Ang Demon King ay natakot. Paanong hindi niya malalaman na nahulog siya sa yungib ng tigre?
Pagkakapit ng kanyang mga paa, ang demonyong halimaw sa ilalim niya ay nagmamadaling tumalikod, gustong sumugod pabalik sa channel sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit sa sandaling ito, ang hukbo ng demon race ay bumubuhos pa rin mula sa kabilang dulo ng channel sa pagitan ng dalawang mundo, kaya paano siya makakabalik sa maikling panahon? Sa isang sandali ng desperasyon, ang demonyong chi ng Demon King ay lumundag habang siya ay umatake ng walang awa, napilit na pinuputol ang isang madugong landas sa kanyang sariling kampo. Ang nakapalibot na demon race ay nagulat lahat, hindi alam kung ano ang iniisip ng kanilang Demon King. Dragon, transform. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa langit. Itinaas ng demon race ang kanilang mga ulo at nakita ang isang umuugong na dragon na nagmumula sa langit, nanginginig ang langit at lupa. Ang isang maliit na figure ay biglang lumaki, na naging isang malaking halimaw na bumagsak sa gitna ng hukbo. Tulad ng isang meteorite na bumabagsak mula sa langit, nang lumapag ang 300 metrong katawan ni Yang Kai, ang lupa ay nanginig ng husto at isang marahas na shockwave ang kumalat mula sa kung saan dumaong ang kanyang mga paa, na naging dahilan upang ang hukbo ng demon race sa radius na ilang kilometro ay naging itinapon sa kanilang mga paa. Dahan-daang itinuwid ni Yang Kai ang kanyang katawan, mukhang kasing harlag ng bundok. Ang kanyang pares ng maputlang gininto ang mata ng dragon ay puno ng walang katapusang kamahalan. Iniunat niya ang kanyang kamay at gumawa ng grabbing motion. Naramdaman ng Demon King, na namumuno sa tumatakas na hukbo, na humigpit ang espasyo sa paligid niya. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa latian, at habang nagpupumiglas siya, mas lalo siyang lumubog. Sa gulat, umungol siya at tumalikod, tinutulak ang sibat ng demonyong kayamanan sa kanyang kamay. Klang! Lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon, at umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng metal. Tinamaan ng sibat ang likod ng kamay ni Yang Kai, tinakpan ito ng kaliskis ng dragon, na nag-iwan lamang ng puting marka. Gayunpaman, ang malaking kamay na iyon ay nahawakan na ang langit at lupa, at sinalo ang Demon King sa palad ng kanyang kamay sa isang lapad ng buhok. Sa isang mabangis na pagpisil, ang Demon King ay nagpakawala ng isang makabagbag damdaming sigaw, at ang tunog ng pagkabasag ng mga buto ay umalangaw-ngaw. Nang lumubog ang demonyong chi ni Yang Kai, ang tao at hayop ay sumabog sa pinong pulbos. Para sa kasalukuyang Yang Kai, ang pagpatay sa isang Demon King ay hindi nangangailangan ng pangalawang hakbang. Kaya niyang makipaglaban hanggang kamatayan sa isang Peking Emperor, kaya ano ang halaga ng isang Demon King? Matapos patayin ang isang Demon King sa isang grab, bahagyang samaan daw si Yang Kai, bumagsak ang kanyang dibdib, at huminga ng malalim. Ang hiningang ito ay tila hinihigop ang langit at pa. Sa gitna ng sipol ng hangin, ang mga miyembro ng demon race sa paligid ay hindi makatayo, at ang mga may mahinang cultivation ay sinipsip patungo sa kanya. Nang maisip ng mga miyembro ng demon race na malapit na silang lumunin, bumantong hininga si Yang Kai. Ang dagandong ng dragon ay yumanig sa kalangitan, at ang nakapapasong apoy ay nawala, na agad na ginawang bakanteng espasyo ang lugar sa kanyang harapan. Ang dragon race ay may hindi mabilang na secret techniques, bawat isa ay may sariling natatanging katangian, ngunit gusto lang niyang kay ang Fire Dragon's Breath dahil ito ay lubhang nakamamatay. Marahil ay dahil din si Zhu Qing ay isang Fire Dragon. Sa lugar na sakop ng Dragon's Breath, namatay ang mga miyembro ng Demon Race. Nang hindi na hinintay na dumura si Yang Kai sa pangalawang pagkakataon, dumating na ang mga commander ng iba't ibang hukbo. Walang marami sa kanila, 30 lamang o higit pa, ngunit marami sa kanila ay mga Peking Emperor, at kahit ang pinakamahina ay isang third-layer Emperor. Tulad ng isang grupo ng mabangis na tigre sa kawan ng mga tupa, kumalat sila at nagsimulang pumatay ng walang salita. Sa kabilang banda, huminto sa di kalayuan ang mga miyembro ng half-saint ng Demon Race at hindi kumibo. Bagamat sinundan nila si Yurumeng at ang iba pa sa Star Boundary, miyembro pa rin sila ng Demon Race at hindi makayanan na patayin ang kanilang sariling uri. Hindi na kailangang lumahok sila sa isang panig na labanang ito. Ang hukbong ito na tumawid mula sa Demon Territory ay walang half-saint na namumuno, o marahil sila ang orihinal, ngunit tumakas na sila nang maramdaman nilang may mali. Ang pinakamalakas na natitira ay isang high-rank Demon King. Bagamat marami sila, paano nila malalabanan ang magkasanib na pag-atake ng isang grupo ng mga commander? Ang hukbo ay natalo na parang landslide. Tuwang-tuwa silang tumawid sa pag-aakalang makakapag-ani sila ng masaganang ani, ngunit sinong mag-aakala na mahuhulog sila sa yungib ng tigre? Ilang daang libong miyembro ng Demon Race ang ganap na natalo bago sila makagawa ng anuman. Sa likod nila ay ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, natural na tumakas ang mga miyembro ng Demon Race patungo sa daanan. Hinabol sila ni Yang Kai at ng iba pa hanggang sa Demon Territory. Sa daan, may mga bangkay kung saan-saan.
Noon lamang sila nagpatunog ng gong para umatras. Makalipas ang kalahating oras, sa ilalim ng itim na tuldok, sunod-sunod na bumalik ang isang grupo ng mga commander mula sa Demon Territory. Si Yang Kai ang huling bumalik. Nang makita siyang lumitaw, agad na tumingin si Li Wuyi at nag-aalalang nagtanong. Kumusta? Umiling si Yang Kai. Sumimangot si Li Wuyi. Sinubukan ko rin, ngunit hindi tumugon ang Space Spirit Bead. Sinabi ni Yang Kai. Ang sitwasyon sa Demon Territory ay espesyal. Ang mga kontinente ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng Realm Gate, ngunit sila ay nagsasarili rin. Ang bawat kontinente ay maaaring ituring na isang maliit na mundo. Kung ang mga Great Emperor ay talagang nasa Demon Territory, hindi katakataka na hindi sila makontak ng Space Spirit Bead. Baka nasa ibang kontinente sila. Tumanggo si Li Wuyi. Iyon lang ang posibilidad. Pagkatapos ay tumangala siya sa langit at sinabing, ang sitwasyon dito ay medyo naiiba sa daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Maaari mo bang selyuhan ito? Napansin ni Li Wuyi ang pagkakaiba dito, kaya paanong hindi si Yang Kai? Ito ay tila hindi isang simpleng daanan na nag-uugnay sa dalawang mundo. Sa halip, binigyan nito si Yang Kai ng isang pakiramdam na ito ay mas katulad ng impluensya ng isang Great World, tulad noong ang sarili niyang Hengluo Starfield ay nilamon ng Grand Desolation Starfield. Susubukan ko. Marahang tumanggo si Yang Kai, lumipad, at huminga ng malalim. Ang kanyang space principles ay nagbabago-bago. Pagkalipas lamang ng mahigit 2 oras ay dumaong si Yang Kai na may maputlang mukha at puno ng pawis ang ulo. Maliwanag, nakakonsumo siya ng maraming enerhiya. Sa kalangitan, ang itim na tuldok ay nawala, malinaw na selyado, ngunit ang kontaminadong Demon Land ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbawi. Ang demonic chi ay nasa lahat ng dako, at ang demon intent ay malinaw. Nakatayo dito, ang isang ordinaryong cultivator ay hindi komportable. Inikat ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, natigilan si Yang Kai. Nasaan ang lahat? Sa malapit, si Li Wuyi at ang iba ay wala kahit saan. Maging ang mga commander ng core ay nawala, 70% ng half-saint of demon race ay wala na, ang naiwan lang na magkapatid na Lotus na naghihintay. Ngayon lang, noong tinatakpan niya ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo, may napansin siyang paggalaw sa ibaba, ngunit sa kritikal na sandali ng pagbubuklod, hindi niya ito gaanong pinansin at ngayon lang niya ito napansin. Lumapit si Black Lotus at inabot ang isang jade slip kay Yang Kai. Hiniling sa amin ni Li Wuyi na ibigay ito sa iyo. Maiintindihan mo daw ito pagkatapos mong basahin. Kumunat ang noo ni Yang Kai at kinuha ito, ang kanyang divine sense ay umalingaw-ngaw habang sinusuri niya ang jade slip. Pagkatapos ng isang mabilis na pag-scan, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto at siya ay sumigaw. Paano ito nangyari?